Nagkaisa ang DepEd, CHED at TESDA sa iisa at magkakaugnay na hakbang upang palakasin ang edukasyon, kasanayan at paghahanda ng mga mag-aaral para sa hinaharap. Narito ang buong detalye. Magkakasamang humarap sa media, sina Education Secretary Sonny Angara, TESDA Secretary Kiko Benitez at Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis kahapon para bigyan diin ang pinag-ugnay at learner-centered na direksyon sa edukasyon matapos maaprubahan ang 2026 national budget. Bilang tugon sa pangako na iangat ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas, binigyan diin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na pangunahing pamumuhunan ang sektor ng edukasyon para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Nauna nang naghayag ng pagpapasalamat si Education Secretary Sonny Angara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo na sa paglaan ng pinakamalaking bahagi ng pambansang budget para sa edukasyon. Kasunod ito, inilahad niya ang mga hakbang ng kagawaran upang matiyak na magagamit ng maayos at tama ang 1.015 trillion pesos na budget ng ahensya. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan sa tulong ng mga local government units. Kung dati ang salapi na binigay po ng Kongreso ay sufficient for about 5,000 to 6,000 classrooms, ang budget ngayon ay for 24,000 classrooms na po. Kasama rin sa mga reforma ng DepEd ang pagbabago sa mga sistema upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga ghost students. Opo, tama ho yun. Kaya binago ho natin yung sistema. Dati binabayaran ka agad, ina-advance yung bayad. Ngayon, tinitingnan talaga yung resulta at kung naka-enroll. Tapos yung learner number at nag-institute tayo ng mga safeguards both at the school level and at the DepEd level. So, binabangga namin yung mga database natin na dati hindi ginagawa. Binigyan din ang pagpapalakas sa paggamit ng artificial intelligence at ang pagtugon sa kakulangan ng mga guro sa bansa. Samantala, ayon kay Secretary Kiko Benitez, target ng TESDA na maabot ang humigit kumulang 600,000 hanggang 650,000 learners sa taong 2026. Gamit ang halos 19 bilyong pisong pondo para sa mga scholarship program. Kami sa TESDA, ang amin pong mandato ay training to trabaho at para po makatulong sa employability ng ating mga mamamayan. Ayon naman kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, ilulunsad ang Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program na magbibigay ng mas malawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino sa pribado man o pampublikong universidad. Nagkaroon kami ngayon ng bagong scholarship. We call it Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. We have 20,000 slot of this who are encouraged, students who are encouraged to enroll in the priority program kahit private or state-funded, meron na po silang pag-asang matupad ang kanilang mga ambisyon. Ang press conference ay nagsilbing patunay ng pinag-isang direksyon ng DepEd, TESDA at CHED sa pagpapalakas ng edukasyon, kasanayan at workforce readiness. Layon nitong matiyak na may malinaw na landas ang mga mag-aaral at manggagawang Pilipino tungo sa mas matibay, inklusibo at matatag na kinabukasan. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Nadj Miravalles, Alauna sa Balita, Congress TV.